beloved Boss Mike Cervera. Kung pipili kayo ng lugar, kung pipili kayo ng lugar ng inyong pagkukomisyonan, mga kababayan, sigurado ang lalabas, mga kababayan, ganun, oo, dito, ayan, oh. Di ba? Rating ni VP Sara Duterte. Di Pero ba? Malamang ho, mga kababayan, sa Davao City yan, kinomisyon. Di ba? Subukan nyo kaya sa Ilocos Norte naman. At subukan nyo naman, sa Metro Manila. Di ba? Pero mga kababayan kasi, kung pipili ka lang ng pagkukomisyonan, syempre, alam nyo, di ba? Doon sa baluarte nila, lalong-lalo na, ang Pulse Asia ay nai-issue na pag-aari na ng kamukha ni Jack Ma. Sa palagay ninyo, maglalabas ng resulta na papabor kay Pangulo yan? Syempre hindi. Ang ilalabas niyan, yung kapaboran nila. Para isipin ng tao, malakas pa sila. Mga kababayan ko, naniniwala ako na wala na. Doon na lang sa Davao sila. Di ba? Kaya mga kababayan, yung mga sinasabi nila, ayan, sabi ni Pangulo, manood na lang kayo. Kahit naman anong survey yung gawin ninyo. Bakit? Darating yung panahon, si Pangulong Bongbong Marcos mamimiss nyo. Yung kanyang serbisyo na hindi magagawa ng inyong iboboto. Diba? Kita nyo, mga kababayan, ito pa. Pasok! Na ang dialysis para sa mga pasyente sa National Kidney Transplant Institute o NKTI. Kita nyo, matapos na magpatayo ng napakaraming cancer hospital, ang Pangulong Bongbong Marcos, eto mga kababayan, libreng dialysis naman ang proyekto na handog sa inyo ng ating gobyerno. Grabe, mga kababayan. Matindi, pakinggan ninyo, libreng dialysis, mga kababayan. Pasok! Libre na ang dialysis para sa mga pasyente sa National Kidney Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ayon sa PhilHealth, ito ay bahagi ng pagpapalawak ng benepisyo para sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Sa ilalim ng bagong benepisyo ng state insurer, hanggang 2 million pesos na ang maaaring sagutin ng PhilHealth para sa kidney transplant mula sa dating 600,000 piso lang. Kita nyo, mga kababayan, ngayon 2 milyon na, mga kababayan. Ito ho yung ito ho ay proyekto ng PhilHealth na nauna na po, mga kababayan, nasiraan ng mga DDS. Alam niyo po ba yung mga sinasabi nila? Papaalala ko lang. Ano ang sinabi, mga kababayan? Wala na daw pondo ang PhilHealth. Paano na daw yung mga may sakit? Nang pinapanayan ito. Itong mga proyekto na ito na imbis na mabawasan ang serbisyo, lalo pang lumobo ang binibigay na serbisyo. Aling Buday, nasan na yung sinasabi nyo? Sabi nyo, wala ng pera ang PhilHealth. Sabi ni Pangulo, natandaan ko rin, huwag kayong maniwala. Hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Ito ang aking assurance sa inyong lahat. Bagkus na mabawasan, ito'y madaragdagan. Naku, grabe. Oo. Sobrang dagdag, mga kababayan. Diba? Sobrang dagdag. Paano na, mga kababayan ko? Ano na yung mga pinanira nila sa PhilHealth? Paano na? Mababawi nyo pa ba? Siyempre, ang gagawin ninyo, mananahimik na lang kayo. Di ba? Kasi, kahit na paulit-ulit kayo na kayo mapahiya, okay lang. Droga ni Buday, nasan na? Wala. Eto, nasan na? PhilHealth. Sabi nila, wala na daw pondo. Pero eto na. Ano na ito? Kita nyo naman, laki-laki. 2 milyon na mula sa 600,000.
Libre na ang dialysis para sa mga pasyente sa National Kidney Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ayon sa PhilHealth, ito ay bahagi ng pagpapalawak ng benepisyo para sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Sa ilalim ng bagong benepisyo ng state insurer, hanggang 2 million pesos na ang maaaring sagutin ng PhilHealth para sa kidney. Grabe, 2 milyon na ho. Pwede na ho kayong magpa-transplant yan. Kidney transplant mula sa dating 600,000 piso lang. Ayon kay Acting CEO Dr. Edwin Mercado, sisikapin ng PhilHealth na maipaabot sa mas maraming mga Pilipino ang mga alok na benepisyo. Pinag-aaralan na rin ng ahensya mga dagdag na benepisyo kabilang ang primary care at posibleng pagsagot sa gamot matapos ang Operasyon. Kita nyo, hindi ho natatapos lang ho doon sa pagtulong sa inyong operasyon, mga kababayan, at pagpapagamot. Pati ho, pagkatapos po niyan, mga kababayan, yung maintenance ninyo, abay, nandiyan pa rin po na tutulong, hanggang sa kayo'y tuluyan ng gumaling. Grabe, mga kababayan, matindi. Sana, no, magtuloy-tuloy si Pangulo sa kanyang posisyon bilang Pangulo para tuloy-tuloy ang serbisyong ganito. Ito po ay yung totoong may malasakit sa kapwa Pilipino. Yung totoo pong serbisyo. Hindi po lang po yung puro bunganga lang yung naririnig nyo. Sasabihing project na darating na ganito pero wala namang natutupad. Ano? Project daw na ganito, wala nang mga kurakot sa gobyerno. Wala namang nangyaring ganon, kundi lalo lang lumala. Mga kababayan, matindi. No? Ganon. So eto na mga kababayan. Matindi ito. Oo. Binoljak ng Malacanang itong si Kapman. Itong abogado ng matandang Duterte, mga kababayan, abay binoljak po. Nino? Ng Malacanang. Bakit? Mahilig daw sa chismis eh. Tuloy. Malacanang binweltahan ang legal counsel ni former President Rodrigo Duterte. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Bakit? Ano nakaruba? Tuloy. Hindi pinalampas ng Malacanang ang naging pahayag ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicolas Kaufman na Si Nicolas Kaufman, hindi ho si Torre. Si Nicolas Torre, mga kababayan, ilang tulog na lang, PNP chip na yan. At mukhang mga kababayan, magpapakitang gilas yan. Nako, Sir, pagka nahuli mo si Bantag, pagka ikaw ay nahuli mo yung mga kriminal na iba pang mga nagtatago sa batas, nako, Sir, asahan nyo. Sana maging senador kayo kapalit ni Bato. Ikakampanya namin kayo, Sir! Diba? Nicolas Torre para senador sa 2028. Sir! Pwede ba, mga kababayan? Pwede ba? Nicolas Torre! Sir! Senator Torre! Ng patinte, mga kababayan, matinte. Pwede, no? Nicolas Torre para senador. Sama nyo na. Sino? Si Attorney Claire. Si Tory at si Claire. Sana, mga kababayan, Attorney, takbo ka ng senador. Tapos pag nanalo kang senador, pwede kang mag-vice president kay Sandro. Mga kababayan, sige, tuloy. Bakit? tunay daw na prosecutor sa kaso ng kanyang kliyente ay nasa Maynila at nakaupo sa palasyo. Ito rin daw ang taong nag-surrender kay Duterte sa The Hague. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw daw na napapalibutan si Kaufman ng mga fake news peddlers, kaya lumalabas umano ang ganitong klaseng akusasyon. Yan ang problema kay Kaufman, Oo. Kung paniwalaan ba naman si Torres si Maharlika, kung yun lang ang source niya, mati-fake news talaga. Yung mga kinakausap niya, mga fake news peddler, ano pa, aasahan niya? Siyempre, kung ano yung mga nakakasama mo dyan, yun talaga yung lalabas sa bunganga niya. Kaya wag na kayong umasa. Dahil yung lahat ng mga ginagawa at sasabihin ng abogado
ni matandang Duterte, sigurado fake news lahat. Kaya tignan nyo, lahat barado. Di ba? Ano nangyari? Sa mga apila nila, lahat ano? Nga. Hindi na ipasya. Hindi na sinasang-ayunan ng korte ng ICC. Pagkos mga kababayan, butata talaga. Oo. O, tuloy. Nagbiro pa itong tila katunog na ni Kaufman si Attorney Harry Roque. Ani Castro, Totoo yan, mga kababayan. Kung si Harry Roque lagi kausap niyan, buday. Oy, Digong, sana si Roque na lang, si Kalnot na lang ang kinuha mong abogado. Sayang lang yung binabayad nyo. Di ba? Kung binabayaran nyo si Kaufman ng milyon-milyon na euro, di sana yung milyon-milyon na binabayad nyo, binigay nyo na lang sa tao. Si Roque, libre naman yun di ba? Libre yun. Bakit hindi na lang si Roque? Kung ang katunog din naman ng sinasabi ng lead counsel ninyo na si Kaufman, yung sinasabi ni Roque. Di ba mga kababayan? Yun dapat. Iwan nyo na yan, sayang bayad. kulang ang kaalaman ni Kaufman pagdating sa timeline at sa mga detalye ng kaso ng dating presidente. Kita nyo, mga kababayan, alam ni Kaufman na hindi na kayo makakauwi, hindi na nyo na maipapanalo yung kaso. Malabo nyo nang maipanalo. Kaya kung ako sa inyo, kaysa nagbabayad kayo dyan, sa banyaga, di ba? Ayaw na ayaw nyo sa mga puti, pero yung abogado nyo, puti. Nung araw, minumura ni Digong yan, pero kakapit din pala sa isang puti para ipagtanggol siya. Kita nyo mga kababayan ka-ipokrito ng mga Duterte, gawin ninyo. Sino? Si bakla daw na lang. Total naman yung nagpipresenta Di ba? At least kahit papano, baka hindi pa mapauwi. Magiging dahilan, kasi abogado ko ni Digong. Di ba? Yun. Baka sakali pang hindi mapauwi. Kaso mukhang mga kababayan, delikado na. Bakit? May warrant of arrest na si Baklang Roque. Nilabas na ng RTC 118 sa Pampanga. Paano ngayon ito, Roque? Kaya ba ikaw pilit na subukan nyo, nakidnapin ako. Gumaganong-ganong pa siya, mga kababayan. Hindi kidnap ang tawag doon. Iyaharap ka lang sa korte dahil iyong tinakasan. Giit ng palasyo, imbes na makisangkot sa pagpapakalat ng mga haka-haka, dapat daw ituon ng abogado ang kanyang atensyon sa kaso at sa responsibilidad niya bilang tagapagtanggol ni Duterte. Hindi na nga, Attorney Claire. Hindi na nga ganon. Wala akong pakialam si Kaufman. Wala. Maniwala kayo. Alam niya na yan na hindi mananalo si Digong. At magiging abogado siya hanggang sa nabubuhay si Digong. Naku, siyempre trabaho yun. Easy money, kumbaga. Biruin ninyo, mga kababayan, easy money lang. Bakit? Wala naman Tatanungin ko na lang si Baklang Roque. Kung ako yung abogado, parang ganito. Sabi ni Kaufman, bakit pa ako magpapakahirap dyan? Makukulong din naman yan at hindi na makakalabas. Paasahin ko na lang sila. Tapos, bakit naman tutuunan ko na ng pansin? Nandyan naman si Roque. Tatanungin ko na lang siya. Diba? Hindi na ako nag-research. Hindi na ako nag-aral. Hindi pa sumakit ang ulo ko. Diba? Hindi pa sumakit ang ulo ko. Magkakapera pa ako. Ay, grabe! Diba? Ang tinda, diba? Ganun lang. Sige, perahan mo si Digong. Oo. Okay lang yan. Marami namang ninakaw sa bayan. Diba? Ubusin mo na yung pera niyan. Tuloy. In the heart of changing Diba mga kababayan? Matindi, no? Ganun talaga Our beloved Boss Mike Cervera.